Nasa linya na natin si Yes. Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander ng Coast Guard Station Bataan, tagapagsalita rin po ng Coast Guard NCR Central Luzon. Lieutenant Commander, hello, si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga po. Nako, paano ba tayo? Titignan ba natin, paano ba natin Global tinitignan na solusyonan itong problemang ito? Dalawa na po ang oil spill na nangyayari po dyan sa area po ng Bataan ngayon. Yes, sir. Tama po kayo dyan. Ang instruction po, sir, ng ating komandante, Admiral Ronnie Hilgabano, full-scale deployment po ng mga barko at ng mga marine environmental protection measures po na ikakandak dito sa area, sir, ng Bataan. Though ito pong si motor tanker Jason Bradley, we've already made coordination sa owner. At the same time po, dito sa Salvor, nakahanap na rin po tayo. Kahapon po, nagkaroon na ng initial assessment. Denive na rin po ng mga Coast Guard personnel natin yan para po mag-conduct ng sealing dun po sa mga possible mga valves niya. Pero sir, ito po walang laman kasi ito. Kumbaga, pang-konsumo lang po sir ang meron to, 5,500 liters po ng diesel oil ang nandito po. So, diesel po ito sir, naturally it dissipates. Mas madali po yan. Mas madali po yang mawala kaysa doon sa... Yes sir, tama po kayo sa dyan. bunker fuel. Yan po yung worrisome natin dito sa motor tanker Bradley. The mere fact sir na meron na rin po tayong ginawang mga mitigating measures. Nag-deploy na rin po tayo kahapon ng Coast Guard ng oil spill boom dyan sa area. So, at least po kahit paano, ito po controlled. At the same time, sir, wala po itong heavy oil na nakalagay. So, ito po, sir, ito po yung ating mga actions. Though, simultaneous, sir, yung ginagawa ng Philippine Coast Guard. As to with the motor tanker Terra Nova, dito po talaga yung... Yan ang problema natin, ano? Bunker fuel ho yata yan, ano? Bunker fuel ba yan, Lieutenant Commander? Sir, ito po, Industrial oil. IFO po ito, so. Industrial oil. Industrial fuel oil. But just Saan the same ginagamit po, yun, Commander? Industrial oil. just the same po, parehas po sila ng bunker oil Okay. na heavy oil po. So, medyo... Malapot yan, malapot. Talaga pong, malapot, tama, sir, no? Ang measures naman po ng PCG dito, we've already contacted yung pong may-ari. At the same time, eto po, sir, nag-contact na rin po tayo ng dalawang Salvor mismo para po matutukan talaga. Nakapag-deploy na rin po tayo ng oil spill booms natin. Nag-conduct na rin po tayo ng dispersant spraying in the area na may application, sir. Dyan sa may area po ng Manila Bay at Bataan area, no? At the same time po, nag-conduct na rin po tayo ng sealing ng mga valves. Kasi, sir, nung una, may observation talaga ng leak, to be honest with you. And then po kahapon, meron po tayong siyam na valves na na-sealed na, and very minimal controllable leaks na lang po yung nakikita natin. Pero ngayong umaga po, 14 na siya. So out of 24 valves, kasi po 8 ano po yan, compartments, 4 sa kanan, 4 sa kaliwang bahagi ng barko. So tagta-3 valves po yan, sir. Na-seal na po natin yung 14 as we speak. Okay. So, So meron pa 10. Meron pa pong 10 for today, and very minimal, sir, na lang yung leak niya po. For today, sir, ma'am, kung tuloy-tuloy pa rin po yung pagsisil niya, or yung tinatawag po natin na capping, more so, meron na rin po tayong movement, final movement na po ngayon ng siphoning equipment ng Salvor natin para po higupin na yung langis. Today din po, darating po yung sister ship. Itong si MV Terra Nova, si motor tanker Helena Marie, para po dun natin ilalagay diretso yung hihigupin po na mga langis. Ang concern ko muna, Commander, ay yung kumalat na. Yes. Gaano po kalawak na yung kinalatan ng nag-leak na industrial oil mula po sa Terra Nova? Initially kasi ang natanggap naming balita rito, 14 kilometers na raw ang lawak. Oo, hanggang Hagone, Bulacan nga Tama. daw. That was 2 days ago, sir. Yes. Kasi po, 2 days na rin po tayong hindi nakapag-conduct ng aerial surveillance. We intend na daily po yan, the mere fact that the weather is not conducive enough. So, hindi po tayo makapagpalipad ng mga choppers po ng Coast Guard. Pero ngayon po, everyday naman po ina-assist natin, ini-endeavor po natin makapagpalipad. But previously po, tama po kayo, nasa 12 to 14 kilometers yung nakikita na observed na oil spill. Ang action taken naman po natin dito, Yes, we Commander. have this campaign plan po na I Care
ni-launch po natin immediate yan ngayon. Ito po yung tinatawag natin na Intensified Community Awareness Response and Enforcement ng Philippine Coast Guard ng buong ahensya po para po ma-inform natin, no? Ang intention po namin is i-inform yung mga karatig probinsya, karatig munisipyo po all over encompassing the whole Manila Bay para po mapag-alaman agad natin, no? In their own respective jurisdiction, ma-monitor po nila kapag may mga reported na oil spill na po, i-inform po agad ang Coast Guard para po makapagdala po tayo ng mga barko natin, ng mga oil spill mitigating ang equipment po natin. At ito po is also in the guidance of our President during the previous previous meeting niya po in Bulacan, no? Na i-deploy din po yung mga indigenous oil spill equipment. Kaya po ni-launch natin tong iCare doon po para yung community natin also get involved in this. Kumbaga whole nation approach po Yes. yung gagawin. Commander Encina, aabot ba ng karagatan na sakop ng Metro Manila ang oil spill? Yung nag-leak na? Ma'am, doon po sa assessment na ginagawa natin, we are hoping na hindi po mangyari yan. Kaya po nagkakandak tayo ng mga sealing operation. Yan po yung inaano natin. Yan po yung mga activity na pinagtutuunan po natin ng pansin. Kung sakasakali po, ma'am, na umabot dyan, nandyan po yung pakikipag-ugnayan po natin sa mga LGU natin. At hindi lang po doon, sa mga stakeholders din po, like for example, yung mga petroleum companies po natin, pinaghanda na rin po natin lahat yan ng kanilang oil spill para kung saan po may malapit na makita or ma-observe na oil spill dun sa area, makapag-deploy na rin po agad as part of our mitigating measures. Kailan po masisimulan yung siphoning nung natitirang mga langis doon sa ilalim po ng Terra Nova? Kung may dalawa na kayong solver, sabi nyo so dapat mabilis na yon. Tama po, ma'am, no? Today po, final mobilization, pag natapos po nilang i-secure underwater operation yung barko para hindi po magalaw, no? At the same time, preposition na po ating mga siphoning equipments, mag-start na po agad today. But the longer po the longer target, ma'am, is for tomorrow. Tomorrow start. At least, tomorrow po makapagsimula Ilang tayo. araw daw po gagawin yon? Ilang araw tatagal? Ang siphoning po ay tatagal more or less 5 to 7 days, so 1 week. Ang haba pala nun. Medyo matagal po, ma'am. Medyo tedihoso po. Tedious po yung yung proseso. So, every day, ma'am, kukuha tayo ng 50,000 liters na siphon papunta po doon sa sister ship niya. So, ang kailangan lang naman pong isiphon in accordance dun sa ating mga technical expert po sa salvage operation is 300,000 liters lang naman po. 300,000 so, liters. Lulutang na po siya. So, yung pong 1.4 million, actually 1.498 million metric tons, so roughly nasa 1.5 po yan. Yun lang po yung kailangan mapapalutang na po natin. And then after po mapalutang, ilalagay na po agad natin siya sa mababaw na parte, saka po natin siya hihigupin, and then mas madali na po natin makokontrol. Yung lahat po ng gastos dito, gobyerno pa ba natin ang sumasagot niyan? O doon sa private? Negative po. Siyempre, may mga logistical support po ang gobyerno because this is part of our mandate. Opo. But nonetheless, yung pong owner is very supportive. At the same time po, we've also coordinated with them. Lahat po, they are providing everything naman. Okay. Final point ko, Joel. Dahil nangyari yan, alam natin na walang may gusto, di ba, Commander? Force majeure, ika nga. Pero may pananagutan po ba yung kumpanya? At saka, yan ay bago naglayag. Alam na ganito kalaki ang laman, sino ang nag-check niyan, at napayagan, dumaan po ba sa tamang proseso yung paglalayag ng barko? Yes, ma'am, dumaan po sa tamang proseso yung paglalayag ng barko. Nung naglayag po yung barko, wala po tayong tropical cyclone warning signal that time. And then at the same time po, kumpleto po yung dokumento ng barko. Technically, ma'am, all is well po talaga to na lihiti mo yung kanyang paglalayag. Naka-encounter lang po talaga ng insidente. This is considered to be force majeure accident po. Inabot ng bagyo sa dagat. Actually, hindi mo rin matitimpla yung yung alon. Minsan totoo po yan, sir. Nasa daungan ka, magandang timplada, pero nasa gitna ka na, bigla kang titirahin naman ng alon na malakas, no? Yung squall, sir, squall po yung tawag natin, yung biglang sama ng panahon. Yun po, sir. Okay, actually, sariwa pa sa atin yung nangyari sa Princess Empress, di ba, Lieutenant Commander, no? Yes, ang sinasabi doon,
bulok yung Weng, yung Oo. Princess Empress kasi parang May refurbished. refurbished lang, oo. Yung seaworthiness nitong dalawang itong dalawang pinakahuli. Kamusta Yes, sir. kamusta sila? Maganda ba yung mga barko niyo? Baka naman Sir, isang sir, kalawang tama na po, lang no? hindi pumipirma. Diba? No, sir, the mere fact that these vessels has complete document, it passed the safety requirements of the government. So, set for standard by the government. So, meaning, all is well po to, sir, magbiyahe. And yun, tama po kayo, natuto na tayo dun sa Princess Empress, kaya po tayo sa Philippine Coast Guard, mahigpit po talaga ngayon na ini-inspection lahat ng barko. Meron po tayong documentation before sila umalis. May video po tayo ng mga pagkakandak ng inspection. So, lahat po yan, ma'am, sir, ay dumaan sa tamang procedure. Okay, yung Jason Bradley, walang kailangang pagsisiphon doon ng 5,500 na liters nung langis na dala noon. For usage lang naman. Ang initial intention din po nung Salvor is tanggalin pa rin po. Tanggalin pa rin. Tanggalin pa rin po yung And then ang duration po ng salvage operation is roughly mga 2 weeks po. 2 weeks time po nakalutang na siya. Alright, Two weeks Lieutenant time. Commander, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you, Salamat po. Sir, thank you po. Magandang umaga, sir. Morning. Morning. Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander Coast Guard Station Bataan, tagapagsalita ng Coast Guard NCR Central Luzon. 7